there is giant inside of him to face Goliath in the action. So nakita ni David na meron pala siyang mas malaki doon sa kanyang kalooban. Which is the faith in our Lord Jesus Christ to face the giant in this world. Mga kapatid, sometimes God allow us to struggle. God allow us to put in a situation in which sometimes parang it's hard for us to understand na Lord, parang sa dami-daming tao na nakaranas to, ba't ako pa, Lord? Diba? Minsan meron tayong ganung katanungan, but you know what? Hindi nagkamali ang Panginoon. Bakit tayo pinadaan sa mga bagay na yan? God has an intention. The intention of the Lord is not to break us, but to build us. Diba? Sabi nga, ang muscle ay hindi lumalaki yan sa panahon na walang ginagawa. Lumalaki ang muscle pag yun ay nai-stress. Diba? Pag lalo ay nabubuhat ka ng mas mabigat. Parang si Jerby, di ba? Bagang Jerby sa Filipino community again sa South Korea, di ba? Si Jerby nagbubuhat, di ba? The more na nagbubuhat ka ng mas mabigat, the more na mas lumalaki ang muscle. Di ba? So the same din ang ating buhay. The more dumadanas ka ng mga challenges, the more na mas lumalakas ka. Amen. So yun yung principle ng buhay na ito. Kaya pag may mga tinudaanan tayo sa ating buhay, ibig sabihin, merong panibagong nais na mabid sa iyo ang Panginoon. Nais ka na mahulog pa ng Panginoon sa kanyang kalooban para mas madali kanyang gamitin at mas madali kanyang pagpalain. Everything happened for the reason. Kahit by the decision mo, di ba? Still, God allow your decision to happen. Kaya masarap mga kapatid na patuloy tayong magpalago sa ating pananampalataya sa Panginoon upang sa ganoon mas ala tayong handa sa mga bagay pang pwedeng mangyari sa ating mga buhay. Okay, let's pray. Hallelujah. Panginoon, salamat po muli sa oras po ito na aming salita, Panginoon, ay patuloy po namin na nasahin, Lord God, na alamin ang iyong kalooban. Lord, bigyan mo kami ng karunungan na bumula po sa iyo upang sa Lord God. After, Lord God, this worship service, Panginoon, na kami sama-samang nagpuri at nagpahayag ng kabuti sa iyong pangalan. Lalabas kami sa lugar po ito, Lord God, na nandoon yung karunungan ng iyong paglalakasaya, Lord God. And continue, Lord, to give us, Lord God, the appetite and desire, Lord God, to learn more from your word. Lord, ang dami nang nagbabago sa paligid po namin. Ang dami nang nangyayari sa paligid po namin. But Lord, the constant, Lord God, the permanent, Lord God, na hindi nagbabago ang mga salita mo sa aming mga buhay. Lord, matagal na po, Panginoon, ang iyong salita. Before the creation of the world, Lord God, meron ka ng salita. Until now, Panginoon, ang mga salita na yan ay hindi nagbabago. Lord, nawa sa mga oras po ito, patuloy po na maintindihan at maunawaan ng mga salita mo ay hindi lang sila salita, kundi ito'y salita ng buhay na dapat po naming lakarin, Panginoon. Ang salamat po sa mga oras po ito, sa pangalan po ni Jesus. Amen and amen. So open our Bible in Luke chapter 17, verse 11 and 19. Ayan. Ito po ay sa mga nakapagbasa po ng Luke, isa itong kwento ng mga taong sila po ay sabihin natin hindi pinagpala ng kinabukasan. Kumbaga, mga taong pinagkaitan ng kinabukasan. Ayan. At dito, sa tagpong ito, makikita natin na parang minsan ang buhay ay wala na. Kumbaga is a dead end na. Kumbaga sagad ka na. Pero sa kwentong ating babasahin, makikita natin sa atin wala nang pwedeng mangyari. Pero ang Panginoon o ang Diyos always make a way where seems to be no way. At yan ay isang patotoo simula pa ng unang nilikha ang sanlibutan at ang mga tao. When the Israelites free from Egypt and they are now traveling going to the promised land, and suddenly sila po ay nahinto sa gilid po ng dagat, and suddenly the Pharaoh nagbago ang kanyang isip, hinabol niya muli ang mga Israelites. Mali? At ang mga Israelites ay nasa gilid po sila ng Red Sea. So, ang Pharaoh's army ay papalapit
Sila po ay nasa gitna. Ito po yung kanilang sitwasyon. The army is coming and it is the Red Sea. Can you imagine if you put that in a situation, wala ka nang pwedeng takasan. Wala ka nang pwedeng puntahan. Di ba? Kaya nga they are grumbling each other, they are fearing each other, and they feel that tatapusan na namin ang buhay. That's how they judge themselves. Sometimes, ang nagpapahirap talaga sa sitwasyon natin, tayo rin eh. Di po ba? Tayo ang nagbibigay minsan ng tuldok sa ating buhay. Tayo rin minsan nagbibigay ng katapusan natin. Just relax. But you know what? Pinakita ng Panginoon na may daan. At ang daan, walang iba kung hindi sa dagat. Maybe hindi maintindihan niya ng mga Israel, but God showed them how the Lord made a way where seems to be no way. Kaya pag pinili ka ng Panginoon at meron ka matinding problema, imposible walang solusyon niya. Amen po ba? Pinili ka ng Panginoon. Magbibigay at magbibigay ng Diyos ng solusyon. So basahin natin itong kwento na ito at I believe we will learn a lot and grasp many wisdom in this story. Are you there? Luke 17 chapter 17 verse 11. Ayan. Sabi ko sa verse 11, I'm reading from NIV. Sabi doon, now, on his way to Jerusalem, Jesus traveled along the border between the Samaria and Galilee. Be mindful of that, okay? So medyo clear yung pagsusulat ni Apostol ni Luke. Okay, the border between the Samaria and Galilee. Kumbaga parang South and North Korea. Parang gano'n, di ba? And you are walking in the border. Di ba? Then, verse 10, as he was going into a village, 10 men who had leprosy. So, in the border of Galilee and Samaria, there are 10 leprosy. Nandoon sila who had met him. Then, they stood at a distance. Okay, be careful with that word. They stood at a distance. Hindi sila yung parang, oh, si Jesus Christ, takbo, di ba? Yakapin natin. Hindi, di ba? He stood at a distance. Okay? Then, and called out in a loud voice. Ano sabi nila? Jesus, Master, have pity on us. This is the first time na nabasa ko that Jesus addressed as a master. Verse 14 said, when he saw them, he said, go, show yourselves to the priests. And as they went, they were cleansed. One of them, when he saw he was healed, came back, praising God in a loud voice. Kung paano siya tumawag nung siya'y nangangailangan ng tulong, nung siya po ay nabigyan ng tulong, yun din kalakas yung pagtawag niya at pasasalamat niya. Di ba? Sana ganun din ang mga Kristyano. Kung paano tayo mismo humingi kay Lord, Lord, pagpalain Lord, no? Ganun din sa rin yung ating pagbibigay na papuri sa Diyos. Praising God in a loud voice. He threw himself at Jesus' feet and thanked him. And be mindful, he was a Samaritan. Jesus asked, were not all 10 cleansed? Hindi ba 10 kayo? Kita ko kayo, 10 kayong tumatawag sa akin eh. At 10 rin kayo, gumaling na. Then he said to him, sabi niya ganyan, where are the 9? So nasa na yung siyam? Ba't ikaw lang yung bumalik? It seems like Christ is expecting something to this 10 lepers.
regarding how they experience probably the beauty and the power and the majestic of God in their life para magpasalamat. But it seems isa lang ang nakaunawa. Kaya sabi ng Panginoon, nasa na yung Siyam? Nakasama mo. Was no one found to return and give praise to God except this foreigner? Sabi ng Panginoon. Kumbaga, yung Siyam, ito po yung mga real Israelite people. Ito yung mga bayan ng Diyos. Ito yung tinawag ng Diyos na maging the word God's people. Can you imagine? Ang bumalik yung hindi pa God's people. At siya yung nagpasalamat sa Panginoon samantalang yung tinawag niya bilang kanyang mga anak, after na pagpalain, abay wala, hindi na nagpakita. Kung mga sa kaibigan, di ba? After na pinautang mo, hindi ka natin next. Dapat ka naman na, di ba? Ay, kumusta, di ba? Para mag-ibig sa'yo, kumusta, di ba? Alam mo, alala ko nung bata pa tayo, grabe, dahil pa pala ako, di ba? Ikaw naman, nakabag ka, binigyan mo. After that, wala na, hindi na nagparamdam. Tinitext mo, binlock ka na. Parang gano'n, di ba? Ano yung nangyari, no? After they receive a miracle healing, aba, hindi man na nagpasalamat sa Diyos na naging sa buhay nila. Nasaan na sila? Hinahanap sila ng Panginoon. Grabe itong mga taong to. Then, ano yung kasunod doon na sinabi ng Panginoon? Then he said to him, yung bumalik, rise and go. Your faith has made you well. But the question is, how about the 9? Wala ba silang faith? Kasi they become well also. So, ito yung pag-uusapan natin sa mga oras ito. At nilagyan ko pong ng title para masundan po natin. Na ang title po is, When Life Seems in Between. Ito pong title na ito, kinuha ko po ito doon sa verse 11, na kung saan, sabi ito ng Panginoon, sabi ng Bible, now on His way, Jesus Christ, going to Jerusalem, kasi siya nga po ay galing ng Galilee. Ang Galilee po, kung ating titignan po, nasa northern part po siya ng Israel. And sabi doon, going to Samaria, kasi nga papunta siya ng Jerusalem, ibig sabihin, from north to south na ang Panginoon. Kumbaga, patapos na yung kanyang tatawag na Galilean ministry. At kung ating babasahin ito talagang kumbaga ito reading natin, in fact from chapter 9 hanggang dito po sa chapter 17, marami pong rejection na naranasan ng Panginoon sa mga tao. Ito yung mga rejection na pinakita niya, siya yung manggagamot, siya yung nagpapagaling, siya yung Messiah. People rejected Christ Jesus. Kaya sa bandang Galilee, marami po dyan talaga ang nag-reject sa Panginoon. And Christ, kailangan niya pong i-fulfill ang pagkatawag niya. So unti-unti, He's going now to Jerusalem. And napakaganda po ng kwento kasi isang kwento na kung saan, while going to Galilee to Jerusalem, in fact, kung ikaw ay isang Hudyo, hindi po sila dumadaan talaga sa Samaria. Ang mga Jewish. They avoid to even to step their feet or foot in the area of Samaria. Kasi nga, nandidiri sila sa mga taga-Samaria. Okay, kung babalikan po natin yung history, ang mga Samaritan, ito po yung mga naiwan nung time po nila ni Nehemiah at Ezra. Yung matatawag na nung panahon na post-exilic situation. Di ba? Kinangker sila ng Babylon, pinala sila sa Babylonia. Then, dumating ang mga iba't ibang hari, nasakop sila. Sila po yung naiwan doon. Kasi bakit? Ito yung mga tao kasing may hirap during that time. Kasi nga, hindi nila pwedeng kunin lahat ng tao kasi walang mag-aalaga sa lupa. Yun yung purpose nila. At itong mga naiwan na ito po yung mga nakipag-asawa sa ibang nation. So, hindi sila full-blooded Jews. So, half sila. Okay? Kumbaga, parang Filipino-American. Parang
Koreano eh. Pilipino at may dugong Koreano. So, ganoon po sila. And hindi sila even makapasok sa Temple of Jerusalem. Kasi nga, hindi sila pure-blooded Jews. Kaya kaya ang mga Hudyo ay hindi sila dumadaan sa Samaria. Ang ginagawa nila, umiikot pa sila ng napakalayo. No? Kumbaga, kung pupunta ka ng dito lang po di ba yung Jungkook, di ba? Dahil ayaw mong dumaan dito sa lugar to, iikot ka pa ng Gunja pa po doon para di ba? Kasi bakit? Ayaw nilang even maka-fellowship ang mga taong ito. But you know what? The Lord Jesus Christ, pinakita rito, Christ is traveled along the borders between Samaria and Galilee. At ang nakaka-amaze dito mga kapatid, ang mga city during that time, meron pong mga wall yan. Wall city. May mga kumbaga bakod. No? Ito yung bakod ng wall ng Samaria at ito naman yung bakod wall ng Galilee. At in between mga kapatid, there are so-called villagers. Okay? Kaya sabi doon, di ba? Noong Panginoon ay papasok na sa isang village, nandoon naman yung 10 leper. So, nakikita nyo sa story? Nandoon in between of the two series, may mga villagers na nakatira doon. At sino ang mga tao na yon? Those are people who are in a so-called poverty level of society. Class up. Sila po yung mga tao na yon. Kaya po sinabi mong Jesus Christ walking along these borders, ang tanong, ano ang ginagawa ng Panginoon? Bakit siya naglalakad doon? Sino ang pwede niyang puntahan doon? Dito makikita paano ang Panginoon nagmamahal sa kanyang sanlilikha. Nasaan ka man, ano mang yung sitwasyon mo, pupuntahan ka ng Diyos. Amen po ba? Ano ba sitwasyon mo ngayon? Kaya kang puntahan ng Diyos. Problema ka ba? Kaya kang abutin ng Panginoon. At ang Diyos mismo ang lalapit sa iyo. I can imagine the Lord Jesus Christ a rabbi, a teacher. Kumbaga, ito yung panahon na ito yung mga taong kinikilala ng lipunan. At pupunta ka sa mga taong cast out. Actually, sabi nga sa mga Bible scholars, hindi wala akong mag-aangkin sa mga tao kung sila ipapatayin eh. Hindi nga sila pwede sabihin na sila yung taga Samaria, hindi nga sila pwede sabihin na sila yung mga taga Galilea kasi nga, they are living in between. Imagine. Parang wala kang bansa. Di ba? Anong bansa mo? Anong passport mo? Wala eh, di ba? Di ba pwede sabihin, ang passport ko is Samaria, Galilee. Di ba pwede ganun, di ba? Galing Samar. Di ba? Di ba pwede ganun, di ba? Walang ganun, di ba? Wala, di ba? So these people are totally, abandoned, cast out in the society. At baka nga, walang mga Pariseo na pupunta doon eh. Even governor, walang pwede pumunta doon. Kasi bakit? Sino ba itong mga taong yan? Wala nga silang pinagmulan. Di ba ang sakit? Kumbaga, sa Pilipinas, ito yung mga squatter. Di ba? Taga saan ba kayo? Taga ito na kami kasi di ba meron tayo ng bahay, di ba? Ito yung mga tao ito. Yung word po dito na villagers, it means a small settlement. Usually less developed place. Kung pupuntahan mo ito yung mga uri ng bahay na dikit-dikit at tagpi-tagpi ang dating. Di ba? Parang sa Pilipinas, di ba? Yung mga tawag natin mga squatter area, di ba? Bisa pa makagawala sila ng bahay doon, di ba? Ganun sila. Ito yung klase ng tao na pinunta ng Panginoon. So, ibig sabihin, therefore, people who are living in a village during that time, the Lord Jesus Christ is very poor people. Ang tawag diyan is marginalized people. Outcasts in a society. Kumbaga, mga squatter sila. Squatter area yung pinuntahan ng Panginoong Hesus. Wala nga silang masabing
address na eksakto kung saan talaga sila. Can you imagine? You are living with no identity. Ang tanong mo sa inyo, pag kayo uuwi ng Pilipinas, may pa ba kayo uuwian? Ganon, di ba? Di ba? Hindi pa kayo uuwian, kayo wala. Hindi naman kami taga-Baguio, wala naman kami bahay sa Baguio, namapahan na kami ron, di ba? Kaya sabi ko kay Ami, pag uwi na ng Pilipinas, saan uuwi? Sa La Union, sa Baguio, sa Bulacan? Mga siguro, kung saan na yung magustuhan na lang. Kasi wala naman kami bahay sa Pilipinas. Kaya sabi ko, parang kami to Wala po uwian. So tayo mga Pilipino, di ba nga nasa bansang Brihe tayo, we know when we go home, kaya napupuntahan. Meron tayong home identity. Itong mga taong to, wala. Mga di mo nga sila nakitang bumuboto eh. Kasi ba, sino buboto mo? Yung gobernador ng Samaria o yung gobernador ng Galilea? Di ba wala, di ba? So it's hard to live in a place in which even identity, wala ka. Napakahirap. But the good thing about the story is, here Jesus now show his willingness to reach out these people. Maybe these people are outcasts in the sight of the society, but in Christ Jesus, they are precious in Him. Alam mo yung taong intentional na pupuntahan ka para na pagpalain ka. Pagmamahal ang tawag doon. Di ba? Nagsayang siya ng oras, nagsayang siya ng panahon, hindi niya alam kung safe siya doon sa lugar na yun Kasi maraming mga bandido, but pumunta siya, pinuntahan ka, ibig sabihin, ang tawag doon, pagmamahal ang tawag doon. Yan ang ipinakita ng Panginoon. Jesus intentionally gave time to visit and reach out these people. Kaya mga kapatid, if you're rejected right now, alone, lonely, isolated, feels no one understand you, remember, Jesus is along the way to visit you. Amen po ba? Parating na ang Panginoon. Handa kang puntahan ng Diyos, anuman ang sitwasyon mo sa buhay. You're lonely right now? You're frustrated right now? Jesus Christ is along the way. Because we are precious in His sight. Amen po ba? Yan ang pinakita ng Panginoon sa mga tao ito. Mahal ka ni Jesus at willing kanyang puntahan. Willing siyang ipakita sa ayon at sa nais niyang pagmamahal anuman ang sitwasyon ng buhay mo. Christ is willing to come in your life anuman yung sitwasyon mo. Yan ang Panginoon. Christ, hindi na niya nire-reach out yung mga katulad nila sa Keyo. Yes, sa Keyo, makasalanan siya, di ba? Pero, nung panahon niya, mga multi-millionaire yan, mga kapatid. Di ba? Kaya yun, they are working in the BIR. Tax collector yung mga yan. Yes, makasalanan sila sa paningin ng tao, pero may pera yung mga yan. Pero itong mga tao ito, wala ka talagang mapapala dito. Baka hindi ka mapagkailan ng kahit man lang isang 3-in-1 na kape sa hirap maybe ng buhay nila. Sino pong nakatry ng makapunta sa mga squatter area? Actually, yung mga squatter area na decente actually. Yung mga formal, yung tatawag nila professional informal settler. Settler, di ba? Pero yung pinunta namin nila sa amin dito, sa mismong release ng tren. Papasok pala, iba't ibang amoy maamoy mo. Iba't ibang amoy maamoy mo, di ba? May amoy na parang sinigang, di ba? May amoy na parang may amoy na parang may nagluluto ng, di mo alam anong klaseng luto yun. Iba't iba di ba? Minsan di mo alam, yung dadaanan mo, siyam na pala yun, di ba? Di mo alam I imagine the situation. Christ, ang Panginoon, pumunta ko siya doon. No? Then, sabi sa verse 12, as he was going into a village, sabi niya ganyan,
10 men who had leprosy met him. Yung sabi doon, they stood at a distance and called out in a loud voice, Jesus, Master, have pity on us. Dito makita po natin mga kapatid, before Christ reached the village, okay, or yung mga tao o mga villagers, meron doon, outside from the village, nandoon yung 10 may ketong. Okay? Hindi sinabi ng ating binasa na ang mga lepers ay nasunog mismo ng village. No. Before the village, nandoon yung outside the village, nandoon yung mga 10 lepers. At bawat Panginoon pumasok sa village na yan, nandoon yung 10 lepers at tinatawag siya in a distance. Okay? In a distance, at sinasabi, Lord, Master Jesus Christ, kahabagan mo kami. Bakit ganon mga kapatid? Why there is a distance between Christ and the lepers and even the lepers in the villagers? Bakit ganon sila? Ito kasi yan. Leper, according to the Jewish law, are considered unclean. Hindi sila pwedeng makipaghalubilo. Kasi once na ikaw nakipaghalubilo ka sa mga leper, ikaw ay may consider na unclean. At immediately, whether you like it or not, ikaw ay i-isolate. Di ba nung nagkaroon ng COVID dito, sino po yung na-isolate dito? Sino, di ba? Yun ang ayaw na yung mangyari na amin noon, nung kami ay nasa Baguio din. Kasi kada barangay may checkpoint. Kaya kahit nilalagdat kami noon, wala kami sakit kasi i-isolate ka talaga eh. Ilalayo mo talaga, even mga bata, ilalayo mo sa Diyos. Naalala ko yung isang kasama ko noon sa dati kong negosyo na supplement. Ito talagang nakatira sila sa squatter. Pero masipag kasi yung yung single mom siya, masipag siya kasi. Can you imagine? Lockdown. Nagtitinda siya ng banana Q. Kasi bakit? Kung hindi nila gagawin kasi yon, wala silang kakainin. So, nakikipaghabol na talaga siya sa mga pulis, hinahabol ng mga pulis, ng mga tanod, talaga hindi mahabol. Ibang instinct ng mga kailangan mabuhay, di ba? Ang mga tao, alam niyo yung nasa survival mode, hindi mo talaga makahabol nito. Magpatin niyo sa mga pulis, makapambenta lang ng banana Q. At may mauwi sa bahay at makain ng kanyang 5 anak. At matindi, pag uwi niya sa bahay, lahat ng 5 niyang anak, may lagnat. Alam mo sabi niya, huwag kayong maingay. Baka marinig kayo ng kapitbahay. Ibig sabihin, walang nagsabi na sila may lagnat. Natapos ang COVID, buhay naman sila. Diba? Buhay naman sila. Walang injection niya, walang kinain, pati banana killer, buhay naman sila. Kaya iniwala ko na kahit ang mga ganong sitwasyon, ang Diyos ay nandoon sa kanilang tabi. I believe that. So can you imagine? This leper, they are really isolated. So kung titingnan po natin, sa Leviticus chapter 13, verse 45, ito matindi. This is the declaration of the Bible. And the Jewish people, they know this. In Leviticus chapter 13, verse 45, sabi doon, the person with such an infectious disease. Ganun pala, no? And, ang leper pala nakakahawa, no? Sabi dito, must wear torn clothes. Can you imagine that? Bakit? In order for you to identify na yung mga tao na yan ay may ketong. Bawal silang magsuot ng dissenting damit. Kailangan talaga torn clothes. Sabi doon sa Leviticus. Then, let his hair be unkept. Ano na kayo ng taong grasa? yung bukit para napakalagkit. Ganito eh. Unkept, ibig sabihin, hindi ka pwede mag-supply. Kaya, Ricky, hindi ka pwede
pahid ng ano mo sa buhok mo. Di ba? Angkip nga eh, di ba? Pabayaan mo lang yung buhok. Yan ang command sa kanila. Cover the lower part of his face and cry out. Pag sila ay paglalapit ka, anong sasabihin nila? Unclean! Unclean! Sabi mo sa sarili mo, madumi kami. Madumi kami. Madumi kami. Madumi kami. Kada may lalaki sa'yo, sabi mo, madumi kami. Madumi kami. Anong moral ang pwede mo makuha sa sarili mo pag ganyan? Grabe. Then sabi doon, in verse, as long as he has the infection, he remains unclean. He must live alone. Paano magagaling kung wala mag-aalaga sa'yo? Tayo nga lang, di ba? Magasit nga lang sa ulo ko, tapalan mo ng ano nga yung ulo mo. O inumin mo to yung bagay, Jesse, di ba? Ang dami natin mga kasama sa bahay na pwede, o yung bangga mo, inom mo na. Etong mga tao ito, wala silang kasama. Sabi ng law, he must live alone, he must live outside the camp. No wonder, itong mga tao ito, they are living in between the borders of Samaria and Galilee at hindi sila pwede makihalubilo sa mga villagers. They are outside the villagers. Napakatinding sitwasyon ng buhay ng 10 leper na ito. Kung kayo ay nandiyan sa ganyan sitwasyon, meron pa ba kayong ganang mabuhay? You still have the courage to wake up in the morning and to open your eyes and to see things around you? Probably, wala na. Siguro kung meron lang siguro balin doon, mapamatay na itong mga tao. Ba't pa tayo papakahirapan naman, kiling bisok nito sa natin, isang barato na lang, di ba? Yung tawag ng mercy killing. Mga kapatid, kumbaga, ang mga tao na bubuhay doon sa gitna ng dalawang city na ito, yung borders, ito yung mga taong natawag na poor people or sa Tagalog, nasa mga laylayan ng komunidad. In a very low place of society. Kung itong mga villagers na nasa laylayan na sila ng komunidad, ang mga leper, mga kapatid, sila po yung himulmul. Di ba? Nasa laylayan na nga, di ba? Itong mga villagers. So ano yung mga leper? Sila yung mga himulmul. Ganon kasaklap yung buhay nila. Kaya mga kapatid, kung minsan feeling natin, tingin natin sa ating mga sarili, ay parang hindi tayo napapansin, nare-reject tayo. Parang wala minsan nangyayari sa ating buhay. Parang feeling minsan, ikukumpara ko yung, buti pa yung kaibigan ko na sa Dubai, meron na magandang buhay. But parang pwede ba yung pamilya ng ating mga? Sometimes, we are comparing ourselves, something like that, di ba? Di ba wala yun? Dumating din kami ni Samuel noon na ayaw na magbukas ng FB. Kasi nga, kung nagbukas kami ng FB noon, mga kaibigan namin, mga kaklase ko noon, kumakain sila sa mga Jollibee. Kasi kung talang kami noon, ang ulam lang namin is yung tamban na hinati lang sa gitna para umabot lang ng 1 linggo. 35 pesos per kilo lang sa Baguio po yun. Yung ulam namin, tapos kumuha ko ng FB, selfie sila sa village. Para pag gusto mo, balik mo yung cellphone mo, di ba? Sometimes we have that kind of envy. We compare ourselves to others. Kinukumpara yung ating buhay sa iba. Pero you know what? There is a saying. Sabi nga ng iba, kung ang status mo sa buhay ngayon, kung hindi mo lang alam, ay maraming naghahangad na gustong marating ang sitwasyon mo. Kaya pong mga OFW sa bansang Korea. Alam ko minsan may mga problema tayo sa buhay. At may mga time, may mga frustration tayo. Pero, let me remind you this. Hindi nyo ba alam na maraming mga tao na nangangarap na sila man ay maging kaparehas ng buhay mo. Pero bigo sila makapunta.
po sa aking mga kapatid niyan dito. Isa tayo sa maging mapagpasalamat sa Diyos. I know problem is there. Kasi pumunta pumunta ka ng Canada, may problema rin, di ba? Pumunta ka ng US, may problema rin. Pumunta ka ng Pilipinas. So problem is just around the corner. Pero ano yung pwede natin sabihin? Ang status mo ngayon, mga kapatid, marami nag-aambisyon na makapunta dyan. Tandaan natin yan. God placed you in that position. Pero maraming mga tao nag-aambisyon na sana maging katulad kanila. Sabi nga ng parinig namin, buti pa kayo nakaalis na ng Pilipinas. Yung mga kaibigan niya. Kasi nga, di ba, ang ating bansa kita natin, di ba? Full of controversy. Alam ko sa inyo, marami nang ayaw ng umuwi ng Pilipinas. Ang gulo na ng Pilipinas. Mga kapatid, sabi mo sa iyo tabi, you are blessed. Sabihin mo, you are blessed. Pinagpala ka ng Panginoon. I know, may problema ka ngayon. I know, may mga pagkataanan ka, patandaan mo. You are blessed by the Lord. Ang kamay ng Diyos ay nasa iyo, pinagpapala mo. Hallelujah. So, ang sitwasyon ng mga leper, kung titignan natin mga kapatid, sila po yung nasa place of indignity. A place of disgrace. A place in which help is even unsure. A place in which people ever not to think yung ganun sitwasyon. Para bang iniisip mo pa lang, napakahirap ng sitwasyon. Kumbaga parang ayaw mong isipin na mayroong ganun sitwasyon. That's how the situation of this leper, a place in which to dream is even impossible to dream of. Yung sitwasyon nila eh. Parang yung mga harapan na, kailan kaya ako makakasakay ng tricycle? Diba? Yun na siguro yung pangarap ng mga leper na to. Kailan kaya ako makakapag-bike sa bangko? Ngayon mo yung isang bike ni Father Ace, low bike nito eh. Yan, parang gano'n, di ba? Kailan kaya? Parang mga, itong mga leper to, even those kind of dreams, wala na silang pangarap sa kanilang sitwasyon. Bakit? Hindi sila pwede may pagkalubilo. What a kind of life this 10 leper sa kanila. You know, mga kapatid, the only possession that they have, alam niyo kung ano? Ang possession na meron na sila, the only thing that they have, alam niyo kung ano? Yung huminga na lang. Yung breathe in, breathe out. Yung nga kayo, inhale, inhale, exhale. Yan na lang ang meron itong mga leper na ito. Di ba? Ang malamang, wala rin siyang toothbrush, no? Di ba? Sino ba bigay na toothbrush, di ba? Leper nga sila. Wala pang, malamang walang Colgate na close-up doon sa lugar nila. Di ba? Can you imagine that? The only thing that this leper possess in their life is just to breathe. Huminga na lang ng inhale tsaka exhale sa buhay na. You know mga kapatid, this is the good thing to reflect and to ponder. Na-realize mo mga kapatid, sa sitwasyon ng mga leper, meron tayong pagkapantay-pantay. Ano yun? Yung huminga ng in and out. Nakita ko mga kapatid, God, sabi ko, grabe ko nga, no? Panginoon, sabi ko, yes, nasa pinakamababa na sila ng society, bakit? Pero meron kami pagkapantay-pantay ng mga leper ito. Ano yun? Yung parehas tayong humihinga na katulad nila. Yung humihinga si Elon Musk at humihinga tayo, parehas lang na oxygen ang kanilang hinihinga. Tama ba? The same! So, ibig sabihin, pantay-pantay tayo. And I believe, ito ang nakikita ng Panginoon sa mga leper na ito. Hindi nakikita ng Panginoon yung sitwasyon nila na mahirap. Ang nakikita ng Panginoon, buhay sila. Kaya mga kapatid, ano man yung ating sitwasyon,
ano man yung ating ethnicity, social status, color, geography, even intellect, tandaan mo, pag humihinga ka, pare-parehas lang tayo. Amen ba? At hindi tayo kusa na siyang ang buhay. Iisa lang ang buhay natin. Kaya, totoo ang kasabihan, habang may buhay, may pag-asa. Kaya, wag na wag kayong mawawalan ng pag-asa habang humihinga kayo. Amen po ba? Baka mamaya, ang Panginoon ay parating na sa buhay mo. Look at Henry C. Look at Michael Jackson. Great people who make a great contribution in this world. Yes, maybe they have the good legacy. Kung sa'yo mong SM, Henry C. Pero ang reality, patay na sila eh. Tama? Wala na sila eh. Patay na sila. They have no life already. At mas angat kami kay Henry C. Kasi bakit ikaw may buhay, siya wala. Tama ba? Pantay-pantay tayo. Those people are already dead. Kaya sabihin mo sa iyong katabi mga kapatid, sabihin mo, napakalaki ng pag-asa mo. Grabe. Napakalaki ng pag-asa mo. Kasi bakit? Parating na si Kristo sa buhay mo. Amen po ba? Napakalaki ng pag-asa natin. Kaya nga dapat, once we came in this place to worship the Lord, dapat grabe tayo magpuri. Grabe tayo magpasalamat. Kasi bakit? Malaki ang pag-asa natin. Hallelujah! Kaya kung ikaw until now, depressed ka pa rin, I don't know kung saan na magaling ang ka-depression mo. Dito pinakita natin, ang mga leper, sila dapat talaga ma-depress. Pero dahil buhay sila, humihinga sila, dumating ang rescue ng Panginoon. E di how much more yung mga naglilingkod sa Diyos, mga kapatid? E di how much more yung kumikilala sa Kanya? E di how much more yung araw-araw na lumalapit sa Diyos at sinasabing, Lord, Ikaw ang aking Panginoon at sumasamba. Di how much more the rescue of God, the favor of God is in you. Ay, pag-isa tayo mga kapatid, dapat tayo ang influencer ng pag-asa sa mundong ibabaw na ito. Hindi yung Kristiyano, kami pinuntang isang grupo na depressed. Kasi sinare mo yung buhay mo na depressed. Diba sabi ng Bible, you are the light of the world. Ay, yung mga grupo na yun, ang ganda ng buhay mo, pupunta ka, naging kadiliman. Opposite yata ang daladala mo, hindi kaliwanagan, naging kadiliman. Kaya mga kapatid, kung atin titignan, ilan na ang nabago ng buhay sa mundong ibabaw na ito nung sila ay kumilala at sumunod sa Diyos. You are the living testimony. Amen po ba? Kayo ang buhay ng totoo na nagbinago ng Diyos, na nakaranas ang kanyang kapangyarihan dahil kumilala ka at sumunod sa Panginoon. Ilan na? Napakarami na. Kaya mga kapatid, don't make a judgment to your situation. Don't ever make a judgment to your situation now. Si Pastor, grabe kasi nang isahin na karaan. Kaya, ito na lang ang buhay ko. Don't make ever a judgment to your situation. You know what? Pag ikaw na mismo humuhusga sa sitwasyon mo, what does imply? You are limiting God to influence you.
Ikaw na mismo nagsabi, Lord, wala kang magagawa sa akin. Ikaw na mismo nagsabi. Why? Because you make judge to your situation. The leper, the 10 lepers, maybe, naisip nila yan. Pero sabi nga, isa lang ang possession na meron sila, humihinga pa rin sila. At parating na ang tagapagligtas ng buhay nila. Who knows, in their difficult and very, sabi natin, messy situation, aabutin para sila ng kanilang master na Panginoon Jesus. Kaya don't make judge to your situation. Dahil ba may mga past failure ka? Dahil ba may mga taong sobrang nanakit sa'yo from the past? Dahil ba may mga madilim ng dinaanan? Dahil ba nakapanglumo ang mga pinagdaanan mo sa buhay? Dahil ba may sitwasyon kang hinaharap ngayon na napakahirap? Don't ever make judge to yourself. Or maybe nalimutan mo na, or maybe meron kang sitwasyon ngayon na parang hirap na hirap ka dahil nasasaktan ka. Don't ever make a judge to your situation. Remember this, habang humihinga ka, pwede mong maranasan at ma-encounter ang himala ng Diyos sa buhay mo. Amen po ba? That's what happened to the leper. In fact, kahit patay ka na nga, pwede maghimala tayo ng Panginoon. Amen ba? So the greatest hope that we have is in our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Ano po sabi ng kanta? Di ba? Ano sabi ng song? Waymaker, miracle worker, the promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Mga kapatid, kinakanta natin yan. Alam ba yung ibig sabihin niya? We know that the meaning of the song, we sing that from time to time. That our God is a miracle worker, a waymaker, a promise keeper, is a light in the darkness. What a loving Savior, a compassionate Master, and a merciful King. He reached out the 10 leper. Grabe. Kung yung 10 leper na nagkaroon ng himala sa buhay nila, how much more na ngayon, mga kapatid? Kung nagkasakit ka, mansipon lang siguro ito, di ba? Ako lang, medyo may sinisipon pa pastor ninyo. Pero how blessed you are. Sa bansang Korea, nagtatrabaho ka, how blessed you are, mga kapatid. Kaya sana pag dumating yung point na ikaw na nagkakaroon ng frustration sa buhay, para ba minsan nawawala ka ng gana ulit sa pananampalataya, remember this 10 leper. Kung ito nga, binigyan ng Diyos ng pag-asa, di how much more ikaw na anak kanya ngayon? Amen po ba? Kung ito nga, wala nang pag-asa komunidad eh. Kung baga, parang ito na, parang wala na pinatuloy sa ekonomiya, patayin na lang yan. Binigyan ng Diyos ng pag-asa. How much more tayo na nagsisikap na lumago sa ating pananampalataya? In verse 47, when he saw them, sabi ng verse 14, sino po nakita ng Panginoon? When he saw them. Nang nakita ng Panginoon, yung 10 mga may ketong. Nung nakita ng Panginoon, ano sabi doon? He said, go, show yourself to a priest. And as they went, okay, as they moved their feet towards to the command of our Lord Jesus Christ, anong sabi ng Bible? They were cleansed. Bago sila makarating sa priest, magaling na sila. Alam niyo mga kapatid, nakita ko dito, if we are in the canopy of obedience to the Lord, marami ang malilinis sa ating buhay. Amen ba? Kung tayo ay nasa hakbang ng pananampalataya at pagsunod sa Diyos, marami ang mababago sa atin. At pwede mo nang sabihin, Lord, I am now in your presence. Grabe. Jesus Christ acknowledged
and recognize the pity situation of the 10 leper. Hindi sinabi ng Panginoon, oh, yung isa, punta na sa pare. Hindi. Go. Because Christ knew your situation and Christ now gave a command. Okay, punta na ka sa mga pare. Ipakita nyo na kayo ay nilinis na. Malinis na. Ibig sabihin, you are now already free from the situation of indignity, disgracefulness, pity situation. You are now released from the situation. Pwede na kayo ngayon makipaghalubilo sa mga kamag-anak ninyo. Pwede na kayo ngayon mamasukan sa trabaho. Pwede na ulit kayong magnegosyo. Ibig sabihin, babalik na kayo sa normal na buhay na dapat meron ang isang tao. Go to yourself to the priest. And the Bible says, as they were going to the priest, they were the priest. What a powerful encounter and miracle of God sa buhay nila. Na sa loob lang ng ilang, promise ko, siguro wala pang 2 oras kasi nakita ng Panginoon. Sinabi niya agad, go to the priest. Maybe siguro 30 seconds, 30 minutes. Kaya mga kapatid, ibig sabihin lang yan, pag nirescue ng Panginoon, yung imposible sa iyong sitwasyon, 30 minutes lang kay Lord yan, solve yan. Amen po ba? Yeah. Ano ang sitwasyon mo ngayon? Na hirap ka na parang kang leper, na parang minsan ayaw mo na makipaghalubilo sa mga kapatiran, nagsiself-pity ka na, nilalayo mo na yung sarili mo, di ba? Nasa gilid ka ng bahay mo, nagmumukmuk ka na, Lord, kawawa na ako. Hello! I want to remind you, when you encounter the Lord, when God give you the miracle, saglit lang yan sa buhay mo. Amen. Hallelujah. Mga kapatid, what a relief, comfort, and boost of morale that there is someone who really understand and acknowledge them during that time. Kumbaga, itong 10 lepers na ito, maybe naiyak sila. May nakaunawa rin sa amin. May nagpakita rin sa amin ng concern. May nagpakita rin sa amin ng pagmamahal. At yan ang narasa nila sa katauhan ng ating Panginoon. After Jesus acknowledged them and He gave them the command, go, show yourself to the priest. And by the word of Jesus Christ, the 10 lepers, having now a guts to stand again and to show themselves to the priest. Na wala silang kakayahan noon na even man lang lumapit sa pare kasi alam nila hindi sila papasa. But when they heard the command of our Lord Jesus to go, parang there's something powerful words inside of them na naglakad sila patungo sa pare. And the Bible says, as they went to the priest, they were cleansed. Kapatid, ang sasabi dito ng Bible, ang nagpapatatag sa isang Kristiyano, totoo lang, walang iba, kundi ang salita ng Diyos. Amen. Hindi salita ng tao, hindi salita ng mga politiko, hindi salita ng mga taong magdudunong sa mundo ito, walang iba, kundi ang salita ng Diyos. Ano ang nagpatag sa buhay mo ngayon? Ano ang nagbibigay siya ng kalakasan sa mga oras na ito? Ang 10 lepers, they understand now the importance of the word of the Lord Jesus Christ. The Bible tells us that as they went, they were cleansed. It means as they stayed obeying God's word, miracle happens in their life. God's word is powerful. Obeying them brings miracle and leads to life transformation. Yes, makapangyarihan na ang salita ng Panginoon. Pero pag yan ay sinunod mo at isinabuhay mo, naghihimala
ang Diyos sa buhay mo. In a minutes, o wala pang isang oras, yung problema ng 10 leper na ito, ang solusyon. At nakawala sila sa lugar na kung saan punong-puno ng kahirapan, punong-puno ng pait, at walang pag-asa sa buhay. But when they encounter the Lord Jesus Christ, they experience the power of the Word of God. In verse 2 said, one of them, when he saw he was healed, came back praising God in a loud voice, and he threw himself at Jesus' feet and thanked him. And he was a Samaritan. A real encounter to Jesus brings changes of life that leads to overflowing thanksgiving and honoring and praising. Yeah. Yun talaga ang totoong pinagpala ng Panginoon. Hindi lang siya napagpala pisikal, natuturan niya bang magpuri at magpasalamat sa Diyos. Yan ang totoong buhay na may pananampalataya. Ano ko sa inyo? Ilang beses na kayong pinagpala ng Diyos sa buhay ninyo? Hindi mabilang. You can testify to yourself. Ang tanong ko sa inyo, kumusta ang pag-worship ng God? Gigil na gigil ka ba? O parang pakiramdaman na, feel ko may magpuri nga, makapunta sa KCPC. Parang feel ko may mag-pray, mag-pray nga ako. Conditional ba? Ang pag-worship at pag-pray sa Panginoon? No. When God bless you, hindi tinignan yung kondisyon mo. Nung pinagpala ka ng Panginoon, hindi tinignan kung ano yung sitwasyon mo. Kung sino ka, kung anong nangyayari sa no. Basta ang Panginoon, pagpapalain ka niya. Yan ang kanyang gusto. Sana naman, pag pinagpala ka ng Panginoon, naiintindihan mo rin na ang totoong pagpapala ay hindi kung ano yung nangyari sa iyo, kung hindi kung paano bibigyan ng papuri ng Panginoon. That's the real blessing. Sabi ng Panginoon, verse 17, Jesus asked, were not all 10 cleansed? Di ba 10 kayo? Sabi ng Panginoon, hindi pwede magkamali ang isip ako si Kristo eh. Di ba? Posible magkamali ko ng bilang. Alam ko 10 kayo eh. Pero ano nangyari? Nasaan na yung Siyam? At ang bumalik lang, itong foreigner pa na hindi pa kumikilala sa Diyos ng Israel. Pero yung kumikilalang bansa na pinili ko, sila pa yung hindi bumalik sa akin. Then sabi sa verse 19 said, rise and go. Your faith has made you well. Mga kapatid, this passage teaches more than gratitude. Itong verse 19, verse 17 to 19, ito yung nagtuturo. It's more on gratitude. It reveals the difference between receiving the blessing and having a relationship with God. Magkaiba yun. Yung Siyam, na-receive nila ang pagpapala ng Panginoon physically, pero wala silang connection kay Kristo. Yung isa, na-receive niya ang pagpapala ng Panginoon at meron pa siyang pananampalataya kay Kristo. So ano yung tatlong bagay na dapat natin makita sa tatlong ito? Number 1 is gratitude should lead back to God. The more you're blessed by God, the more gratitude that you are bringing back to the Lord. The 9 lepers were happy to receive healing, but only one returned to worship Jesus. Many people seek God in times of need, but forget Him when the answer comes sa buhay nila. Many people pray to the Lord to answer the prayer. Pag nasagot ng panalangin, hindi na nag-pray. Mag-pray uli sila pag may pangangailangan na naman. Hindi yan gratitude. Keep a gratitude spirit in your life daily.
I use the word good days and bad days. Sana mapagpasalamat pa rin tayo sa Diyos. So, Diyos, wala naman talagang good days and bad days. Tama? Good days and bad days depend on your attitude. Para maginawa si Lord na, in the first day is bad day. In the second day is good day. Wala naman sa Bible, di ba? Pero bago sinasabi na, bad day ako ngayon. Itong din yan, hindi ako good. Sino sabi? The day is good. Ikaw lang ang hindi. Di ba? Kaya mga batid, ano man yung kondisyon ng puso natin, yung sitwasyon natin, sana magtutuwa pa rin natin magpasalamat sa ating Diyos. Kasi bakit? Di ba? Anong sabi ng kanta? In every breath that I am. Ha? And I will sing of the goodness of God. Kumbaga, sa bawat hininga ko na meron ako, sabi ng kanta, Lord, ipagpupuri ko ito sa iyo. If you're in the bad days, humingi ka, di ba? If you're in a very crucial, sabi natin, problematic situation, humingi ka, di ba? Ipagpuri mo yan sa Diyos. Amen. Amen. Hallelujah. So, una is gratitude should lead us back to God. Pangalawa, faith seeks the giver, not the gift. Naintindihan ng Samaritano ito na hindi pala ang greatest gift niya is yung gumaling siya. No! The greatest gift na kanyang nakita niya ang giver. Hallelujah. Kaya siya bumalik at nagpasalamat sa Diyos. Sana ganyan tayo. The more na binibless ng Panginoon, the more dapat na nakikita mo ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Amen po ba? The more dapat na mas lalo mong sinisik ang giver kaysa doon sa gift na meron ka. But sabi ko sa iyo, many people, even Christians, when they are in a situation na maganda ang buhay nila, kadalasan, doon pa yung sitwasyon na nakakalimot sila sa Panginoon. Why? Because hindi talaga nila kinikilala ang nagbibigay. Ang gusto lang nila yung pagpapala. Pero yung nagpapala, ayaw nila. But this Samaritan, nakita niya that the greatest gift na natanggap niya pala ay hindi nung gumaling siya, nung nakilala niya ang totoong tagapagligtas ng kanyang buhay. The giver, the miracle worker, the promise giver. Yun ang nakita niya. All 10 received healing. Tama? But only one came back to Jesus. Samaritans valued Christ more than the mirror. Kaya dyan, ingat kayo sa mga kapaghimalang sitwasyon. Yung mga Kristiyano, gusto nila, naghihimala yung simbahan. Dapat makatingin tayo sa gumagawa ng miracle. Amen po ba? Hindi ko ano yung mga miracle minsan sa simbahan. Minsan may mga simbahan talaga. May mga naglalabing spirit, may mga kung anong ginagawa sa loob. Minsan doon na-attract yung mga tao. Ang ganda ng music, ang gagaling ng mga musician. Doon minsan na-attract yung mga tao. Don't focus on the gift. Focus on the giver of the gift. Amen. Tanda natin, Satan also is masquerading as an angel of light. Baka yung mga iniidolo mo ng mga Christian na magagaling, nagpapanggap lang silang Christian. Kaya, focus to the giver of gift. Are you more focused on what God can give you than on knowing Him personally? Saan ka mas nakafocus ngayon? Lord, alam ko, pag naglilingkod ako, bibigyan mo ko ng mas marami. Ano ka ba ngayon? Kaya nga ako naglilingkod para ang buhay ko, walang problema. Ganyan ba? You are in a wrong way. Dapat naglilingkod tayo kasi bakit? We want to please and give praise to the giver of the gift. Amen. Na kaya natin nandito,
Hindi dahil sa pagpapalain ka ni Lord mamaya. Hindi dahil sa sasagutin ng Diyos ang lahat ng panalangin mo, hindi. Kaya ka nandito kasi bakit? Lord, salamat kung binigyan mo ako pero mas interesado ako sa iyo kaysa sa ibibigay mo sa akin. Yan ang Christian-centered life. Si Kristo talaga ang nasa kalagitnaan ng kanyang buhay. Seek God's presence, not merely His provision. True discipleship means loving Jesus even when no miracle is happening. Kaya ang karamihan ng mga sumunod sa Panginoon, sa mga first century Christian, lahat sila nawala. Lahat sila naabuso. Lahat sila nakakaitan ng kinabukasan. Masunod lamang si Kristo. Sana ganoon din po tayo. Ganun natin makita at ma-develop yung ating mga Lord, whatever happens, I want to praise you. I want to worship you. I want to give you praise. Why? Because you are the giver of life. Tapos. Ano man yun, kung ihirap ako ngayon, I want to praise you. Ano ngayon, kung bagsak ang problema ko, I want to praise you, I want to honor you. Well, Lord, interesado ako. Hindi sa pwede mong ibigay sa akin. Hindi sa pwede mong gawin sa akin. Lord, interesado ako, ikaw sa buhay. Kaya, spend time with God in prayer and in scripture. Not just when you need something. Sabi mga Krisyana, parang bored ako ngayon. Pabasa ka ng scripture. Ano? Dapat may blessing o wala. Nagpupulot ka sa Panginoon. Amen po ba? Dahil sabihan ni Lord, salamat kung i-bless mo ako. Pero interesado talaga ako sa'yo. Hindi ako interesado kung ano yung meron ako sa'yo, Lord, na binigyan mo sa akin. Lord, interesado ako sa'yo. Ano ka manalangin tayo? Lord, okay lang mo i-bless. Pero ito lang, interesado lang ako sa'yo. Lord, okay lang mo muna sugatin yung problema ko. Pero totoo lang, Lord, sa puso ko, interesado talaga ako sa'yo. Do you think ang Diyos uukulang sa buhay mo at wala siyang gagawin? Siya ang lumikha sa atin. Alam niya ang pangangailangan natin. Hindi ka pwedeng maghimala ang Panginoon sa buhay natin pag ganyan ang maging sentro ng puso natin. Gagawin ng Diyos. Kasi bakit? Interesado ka sa Kanya. Tanda natin, bago ka maging interesado sa Panginoon, siya na ang nauna na rin interesado sa iyo. Amen po ba? Romans chapter 5 verse 8 said, di ba? God demonstrate His love before kung ikaw ay makasalanan. Makasalanan ka na inibigay ng Panginoon. The third is true faith result in worship and transformation. Jesus told the Samaritan, rise and go. Your faith has made you well. Hallelujah. Genuine faith produces worship, humility, and obedience. God's goal is not merely to improve our circumstances, but to transform also the very core of our heart. Every blessing should move us to closer and closer to the Lord. Yung bawat blessing na meron tayo, dapat ito yung nagtutulak lalo sa atin na mapalapit tayo sa Diyos. Kaya tuloy mo sa sarili mo ngayon. Ask yourself right now, how has God's goodness changed the way I live? Kaya ni mismo nagsasabi, araw-araw, kasiyahan. Di ba? Araw-araw pagpapalan, di ba? Kaya ni mismo nagsasabi niya, nawa, yung araw-araw na yan, it always bring you closer to the giver of the gift. The greatest miracle is not receiving God's gifts, but returning to God Himself. The 9 lepers received healing, but only one received healing and a deeper relationship with our Lord Jesus Christ. The question of the passage is not merely
have you received God's blessing, but rather have you returned to the blesser. The story is about how this leper become cleansed in just a moment of time. Hindi yung pinapakita rito, kundi kung paano ang mga leper na yan, bumalik sila sa nagbigay sa kanila ng himala. And sad to say, ang rate pala ng ganyan is 1. Sa 10 is 1 out of 10. Kung yan ang magiging ratio ng Panginoon sa mundo ito, sa 10 pinagpala, isa lang pala bumabalik. Salamat mga kapatid, bumalik kayo. Amen? Sa lahat ng pinagpala ng Diyos sa mundong bago ito, salamat sa Lord. Bumalik ka, Brother Ace. Thank the Lord sa buhay mo. Salamat, Joel, bumalik ka. Ate Molo, salamat. Teresa, salamat. Jerry, salamat, bumalik ka. So sa lahat ng pinagpala ng Diyos, salamat sa Diyos. Bumalik po kayo. Keep up. Keep on moving the life of worship in the Lord. Life often feels in between prayer and the answered prayer. Na parang, Lord, yung tayo ko lang pinag-pray ito, ba't parang wala pa rin nangyayari? Lord, sasawa na akong banggitin eh. Life feels often in between pain and healing. Lord, totoo lang, masakit pa rin ang sitwasyon ko. Ang sakit pa rin talaga ng kalooban ko pag naalala ko. Sometimes, ganyan ang sitwasyon. Struggle sometimes and breakthrough. Lord, ang tagal ko na nag-i-struggle sa buhay. Lord, ang tagal ko na nalululog. Lord, ang tagal ko na nagpapakatatag. Lord, kailan ang breakthrough ng aking buhay. Sometimes, life is just in between. Just like these lepers. They are in the between of two high wall in their life. No identity. Na wala nang mag-claim sa kanila na sila taga-Samaria, taga-Galilee. Sometimes mga ganyan yung ng buhay natin. The 10 lepers knew this feeling also. They stood between Samaria and Galilee, uncertain of what would happen next. Yet, it was there that they encountered their master. Hallelujah. When life seems stuck and the future is unclear, keep calling in the name of Jesus. Hallelujah. Ayan mo ba? Diba? Kanina ganda ng kanta, diba? Ang sabi ng kanta kanina, may lakas ang ngalan mo. 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 Grabe. Oh, Jesus, if times that your life is in between, call the name of Jesus. Obey His word and keep trusting His timing. The lepers were healed